Marami kasi sa atin hindi alam ano ba yung Peanut Gallery Media Network na to na sinasabi ang founder nga daw itong si Franco Mabanta. So marami sa atin hindi alam kung ano ba talaga yung pinaka nature ng network ba yan o korporasyon. So wala tayong kaidi-idea kung ano ba talaga yung kinabibilangan ng PGMN na yan. Ngayon, dito sa balita na to, kumbaga dito makikilala natin dito sino-sino ba yung mga co-founder, ano ba yung pinaka-goal ng network na to. Ngayon, parang dito ilalaglag o ilalantad ni Falsis, yung abogadong masyadong madakdak na hindi natin maintindihan kung paano naging abogado, pero abogado siya, wala tayong magagawa doon. Pero dito ipapakita niya kung ano ba talaga yung clear picture na meron sa PGMN na kinabibilangan nito ni Franco Mabanta. Kaya ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Sabi nga, tinawag na fourth state ang media. Sa tingin ko kasama doon ng social media dahil napaka-importante, nakaka-impluwensya ng politika at ang politika ay nakaka-impluwensya sa takbo ng ating bayan. Jess Falsis, isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Ito, hindi nakapiring ito eh. Marami nakikita to eh. Oo nga eh. Pati nga feeling ko may third eye to. Good afternoon, good evening, good night, goodbye mga DDS. Dito, pinipicture niya na si Mabanta ay DDS kagad eh. Diyan kagad niya inaano eh. Pero paano naging DDS kung nandun sa loob ng bahay ni Marcos? Tanga-tanga ninyo eh, no? Unahin na po namin doon nga sa naging malaking balita to nung isang araw pa, nung isang gabi pa. Ano pong take nyo dito sa nangyari sa PGMN? Well, hindi nyo po natatanong, no? At baka pangalawang interview ko pa lang to na sasabihin. Ako po kasi na-invite po ako ng PGMN noong 2024 na maging anchor. So, hindi na po ako nagulat sa nangyari sa PGMN kasi nasabi na po sa akin yung business model nila noon. Which is? So, ang business model po nila noon nung nag-i-invite sila ng mga founding anchors. At isa sa kanilang founder, aside kay Franco na owner, ay si CJ Hero. Nako, ayan na. Yan yung sinasabi ko sa inyo, ibabangga natin. Kasi di ba binalita na may kasama si Franco Mabanta na mga founder. Kasama si CJ Hero. Nako po, patay ka ngayon CJ Hero. Sa mga hindi nakakakilala dun sa CJ Hero, ito yung anchor na babae na parang makauson yung datingan. Medyo palaman talaga. Bira kong bira to. Especially ang isa sa mga natatanda ko talagang binira niya ng todo, itong si Marvin Rillo na congressman ng 4th District ng Quezon City. Yun talaga yung mas medyo tumatatak sa akin na binabanatan niya, tsaka yung mga sympathizer ng NPA na nandoon sa Kongreso. So yun yung kadalasan. So para meron kayong konting idea sino ba yung CJ Hero na pinag-uusapan dito. Tapos, eto, sinabi niya mismo na yun yung iniimbitahan siya na maging anchor. Sige nga. Isa siya sa mga founding anchor ng PGMN. Ang offer sa mga sasali sa PGMN noon, yung monetization ng mga videos. So, gagawa ng videos, gagawa ng content. Pwede kang free speech, absolute. Kahit ano daw, sabihin mo, sinong atakihin mo, okay lang daw. Pag kumita yung video sa YouTube or sa Facebook, may share ka daw sa monetization. So, okay pa yun. Kasi ano naman yun legit yun. Yung kikitain sa YouTube or kikitain sa Facebook, that's legitimate income as long as you pay taxes, no? The other thing na na-offer kasi nung meeting na yun, na-mention na sa akin no ni Mr. Franco Mabanta, and I was in that meeting, September 2024, along with CJ Hero and others, na bibring up yung idea na kung meron kang political client
Nako. na dadalhin or madadala sa Nako. PGMN, magkakaroon ka ng komisyon doon Nako. sa ibabayad ng political client. And you have to note, September 2024 was 6 to 8 months before the May 2025 elections last year. So, parang ang sinasabi niya dito, binuo yung PGMN not really to support someone, but to get clients. Ibig sabihin, kumuha ng mga kliyenteng politiko. Nako. At itiniming during the 2025 election. So, ang mindset talaga ng PGMN noon was to really get political clients. Meaning mga magbabayad either to Naku. promote the candidate Naku. or to defeat or criticize or attack their opponent na candidate. Oo. Booking. Yan ang mahirap sa'yo, ha? Nayari siya dun, ha? Hindi, di ba? Nayari siya dun. Totoo. O ayan, lumalabas tuloy na binuo daw talaga yung PG. Sabi ko nga sa inyo, pag tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, binabanatan. Even di natin kakulay itong bayot na palsis na to. Siya mismo inimbitahan to do that kind of a style. Babanat, tapos penge. O kaya naman, promote kita, tapos penge. Yung tinatawag na ACDC, attack, collect, defend, collect. And pag in-investigate siya ng NBI, makikita ng NBI yan. At saka may sinasabi na si NBI Director Melvin Matibag na tinitingnan nila kung merong pang ibang kaso at hindi lang si former Speaker Martin Romualdez ang kinikikilan. Meron na ding mga ibang attack videos na lumabas at mga promotion videos na lumabas under PGMN. That's why that is what the NBI should investigate. Oh, Kung nagbayad ba itong mga politiko na ito either to promote themselves or to attack their opponents. So, ano Nako. pala talaga ang lakad? ACDC. Yawn. Well, hindi ko kasi panahon yun Basta ang term ang discussion talaga na masasabi ko with my personal knowledge is na kung may political clients kang madadala, ay meron kang commission sa ibabayad ng political clients. Hindi, kasi kung from the beginning, ganun yung estilong gagawin nila, siguro hanggang ngayon ganun pa rin, di ba? Well, ano na yan rest keep sa loquitur. Ang sabi sa mga abogado, rest keep sa loquitur. The thing speaks for itself. No. So kung ano Yan. yung nasa YouTube channel nila, ano yung nasa Facebook nila, pag may makita kang pattern doon sa mga videos nila, it speaks for itself. Ayan. Malinaw to, ha? Hindi, kasi may punto siya dito. May punto siya dito. Bakit? Kung titingnan at i-obserbahan mo yung PGMN, hindi naman nila pinupuri si BP Sara Duterte. Bumibira sila doon sa kalaban. Okay? Nagkataon nga, paulit-ulit ko sinasabi, na mga congressman na kanilang binabanatan, lahat naman po, karamihan dyan, ayaw si BP Sara Duterte sapagkat ang amo nila ay si Romualdez. At nung binibira na nila siguro si Romualdez, yung pinipitik na ho nila, syempre, mapapagkamalang ka talagang Duterte, defender. Pero hindi ho Kasi sabi ko nga ho sa inyo, wala ho silang direktang banat sa mga Marcos. O direktang banat, talagang didiin si Romualdez. Hindi. Yan ang pinagkaiba kasi tinutulad. Sino ba nagtulad nito? Si Hidarian. Meron siyang binanggit. Ano daw ba ang pinagkapareho ng PGMN? What are the differences pala? Pinagkaiba ng PGMN saka SMNI. Okay? Ang SMNI, ako, I'm speaking just for the Vox Populi, yung aming grupo na banatero sa nasa loob ng SMNI. We're clear. Klaro po kami. Klarong-klaro kami. Hindi kami nagpe-pretend na impartial. Hindi ko kami pretender na hindi kami. Kami po ay talagang Duterte supporter ever since. At alam din naman natin, ang SMNI, si Pastor Kibuloy, supporter talaga ng mga Duterte. We are not pretender. Hindi ko kami yung, depende kung sino magbibigay, depende. Walang ganun. Kung dumidefend kami sa mga ilang politiko, because we really know na itong tao na ito ay talagang maayos. At the same time, kung bumibira man kami sa kalaban, alam namin kasi talagang kalaban.
at binabanatan o ginagago si VP Sara Duterte. So what do I mean? Hindi ko kami pretend. Unlike yung PGMN nga, kaya paulit-ulit ko sinasabi, yung PGMN, wala naman nung ganyan. Wala naman silang sinasabi na kami ay Duterte supporter, kami ay ganito, that's why we are hitting this. Walang ganun. Kami, klaro pa sa klaro. Tama, mali. Although, we are not biased in a sense that we listen to others. But, we are proud disagreeing with them. Halimbawa, kay Erice. Halimbawa, kay Chanco. Halimbawa, kay Isko. We respect their opinion as our guest. We respect their pananaw. Pero ngunit tatapat subalit, kami po ay proud na sinasabi namin na we disagree with you. Malinaw. So, ang pinaka-bottom line lang po, itong mga banateros at ang SMNI, talagang naka-label na as Duterte supporter. Unlike dito sa PGMN, di ba? Na, kumbaga, sabi nga rito, ACDC. Pero yung pinaka literal na tawag dyan is doble cara. So, lumalaro to sa dalawang kampo. Ito yung babanat at didepensa. Ngayon, siyempre, yung politiko na makakuha ng kliyente, siyempre, babayaran yung anchor, sabi nga ni Jess Palsis, babayaran, parang ganun, babayaran siya nung isang politiko para banatan yung kalaban niya sa politika, doon sa kanyang distrito, kung ano man yung pinagtatalunan nila. Di ba? Doon kikita yung PGMN. At the same time, ganoon naman sa kabila, yung babanatan nila yung politiko. Ngayon, para manahimik sila, hindi nila banatan yung politiko, makikipag-arego sa kanila. So, yung pinaka-source of income ng PGMN, hindi lang doon sa content, may other source pa doon sa manggagaling sa mga politiko. So, yun yung pinaka parang clear picture kung ano, bakit itinayo yung PGMN. Hindi talaga dahil meron silang sinusuporta ang politiko. Ang ginawa yung PGMN base sa sinasabi nila Banat Bay, para to collect, di ba? Yun yung pinakamalino na gusto nilang iparating bakit itinayo itong PGMN. So, klaro-klaro po, di ba? So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.